patuloy nating kinikilala at nakikipagkwentuhan ang inyong bantay OCW sa ating mga kababayan, sea-based or land-based OFW man. Ito ang inyong bantay OCW. Ako po si Susan K. OCW. Bantay OCW. Bantay OCW. Yeah. Yeah. Do you have a gambling problem? To know more about PAGCOR's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pagcor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Saan nga ba nagsimula ang buhay ng ating mga OFW bago pa sila mag-ibang bayan? Kikilalanin natin ang ating CEO and founder ng SGO Restaurant Corporation. Siya rin po ang kilala sa tawag na Chef JR o Chef Obal. Chef J. Obal. Welcome sa ating Bantay OCW program. Kumusta kayo? Maraming salamat po sa pag-invite po sa akin dito, Ma'am Susan. At kwentuhan mo nga kami bago ka naging CEO and founder nitong SGO Restaurant Corporation. Saan nagsimula si Chef J? Actually po, Ma'am, bago po nagkaroon po ng isang negosyo, ako po muna ay namasukan bilang isang empleyado din po. Dito yan sa Maynila. Nag-ano po ako doon sa may Century, OJT po ako dyan. Okay. So after ko po mag-OJT dyan, nag-land base po ako sa Malaysia. Nagtrabaho po ako dyan as a housekeeping sa may Prince Hotel, Kuala Lumpur sa Malaysia. Gaano Siguro, katagal ka doon? 1 year po ako doon. Okay. Ang kontrato ko po talaga doon dapat mga 2 years. Kaya lang, sabi ko nga, kung aabot pa ako ng 2 years, 19 years old ako, kailangan kasi ng pamilya namin ng income dahil ako po yung parang lumalabas na nagsusuporta sa aming pamilya. So, nag-decide po ako na from Malaysia, bumalik ako ng Pilipinas para mag-ibang bansa. Ulit, nag-training ako as a seaman. So, nag-try po ako magpunta ng Royal Caribbean International Cruise Line. Agad na lumipat ka? Nung time po na nandun ako sa Malaysia, na nagtatrabaho po ko doon as a housekeeping, kasi yung kinikita ko sa Malaysia is ringgit. So, hindi siya enough para makabuhay para sa aming pamilya. Single ka pa noon? Single Bata ka po ako pa? noon, bata. 19 years old po ako noon, bata Grabe pa. 19. Pero bago po ako nagbarko, nagpunta ng Malaysia, nag-ano rin po ako rito ng mga trabaho dito sa mga pa-sideline po. Sarili po kami tindahan, nagtinda po ako ng mga ihaw-ihaw, nagtinda ako ng mga pizza, ganun. Mahilig ka na mag-negosyo, mahilig bata na po ka talaga. pa. Opo, mahilig na po talaga ako. Kaya lang, nung nag-edad po ako ng 19 years old, hindi naman po pwede na nandito pa ako. Kailangan ko rin maka-experience na magtrabaho. So, nag-decide po ako na magpunta ako ng Malaysia at nag-try ako doon. So, natanggap po ako ng 1 year po. 2 years po ang contract ko doon, pero parang 1 year ko lang po natapos yung aking contract. Okay. Pagkatapos, Bakit hindi mo natapos yung contract? kasi talagang yung sweldo ko po kasi sobrang liit. Alam niyo po, sa mga Hindi ka naman nagka-problema? Ay, na hindi naman. Hindi ka nagtapos ng kontrata? Hindi naman. Kasi po, di ba, sa mga, tulad po sa mga OFW, na katulad ko po, naintindihan ko po sila kung ano po yung pinagdadaanan nila. Kasi tulad ko, na nung nagtatrabaho po ako sa Malaysia, di ba, malit po ang sweldo ko doon as a housekeeping. Pero yung kinikita ko po doon talaga, hindi pa sapat para makatulong sa aking pamilya. So, ang ginawa ko, from there, after ko pong magtrabaho doon sa hotel, paglabas ko po, meron po ako pinapasukan ng 7 o'clock po. Pumapasok naman po ako ng waiter at saka dishwasher po sa isang Chinese restaurant. Napakasipag mo Which naman. is, bawal din po kasi yun. Oo. Kasi nakakontrata po kami sa company. O buti hindi ka nahuli. Opo, nagtatago po talaga ako. Alam niyo ba, may mga time na yung mga boss po namin, minsan biglang kakain sa mga resort o yung mga empleyado po ng restaurant, talagang nagtatago po ako. Oh no. Kaya lang, talagang kailangan ko pong kumuha ng extra kasi parang ang nangyari po kasi ang sweldo ko noon, parang kumikita lang po yata ako ng 10,000 lang isang buwan. Ganun kaliit. Ganun kaliit. Kasi nga po, gawa lang yung ticket namin, binawas sa sweldo namin, yung aming upa sa condo na tinitira namin, binabawas sa sweldo namin. So halos wala nang natitira. So nag-decide po ako na magtrabaho din po ako doon sa sa restaurant ng Chinese.
At the same time, ma'am, diyan ko rin po naranasan na maging magbabasura. Oh, bakit naman? Sumasideline ka na nga. Sumasideline po ako kasi syempre po... Nabawal ha? Para sa mga OFW natin, o huwag po kayong sa sideline kapag kayo po ay may kontrata. Hindi po pwede yan. Kaya naiintindihan ko po talaga na yung mga nasa ibang bansa kung paano po sila magtrabaho. Talagang dinanas ko din naman po yun. Kasi kaya lang po, dumating talaga yung pagkakataon na kailangan ko po talagang sumuporta sa aking kapatid na nag-aaral, tapos mayroon po akong mga pamangkin na sinusuportahan, at may kapatid din po akong may sakit. So talagang kailangan ko po talagang i-push yung sarili ko kung paano po kikita. Dumating po yung isang pagkakataon na kailangan ko magpadala at hindi pa ako sumusweldo. So nakaisip ako ng paraan na magbasura. So naranasan ko po rin magbasura. Grabe. Alam niyo po, nakatira po kami sa isang condominium doon, sa isang building na marami po kami Pilipino. So ang ginawa ko, nagpinto-pinto po ako, kumakatok ako, tapos may dala akong plastic bag, kinokolekta ko yung mga basura ng bawat kondo, tapos humihingi po ako ng 2 ringgit, 3 ringgit, 4 ringgit, binibigay po sa akin. Iipunin ko po yun para may padala ko po sa amin. So, Gaano katagal mong ginawa yan? siguro yung pagbabasura, mga 2 buwan po akong gumawa nun. Kaya lang, sinitaho ako ng gwardya. Oh. Kasi bawal talaga yung so ginawa ko. pinagbawalan ka na. Pinagbawalan ako. So ngayon, nung nagtatrabaho na ako doon, umabot na ako ng kulang-kulang 1 taon. So nag-decide po ako na sabi ko, parang kahit tumagal pa ako rito ng mga 3 taon pa o 4 na taon, hindi talaga makakasurvive ang aming pamilya. So nag-decide po ako na, yun nga, umuwi ng Pilipinas. Nagpaalam po ako, nag-emergency ako na umuwi ako ng Pilipinas. So alam niyo po, katulad po natin mga OFW, lagi naman ang puhunan namin dyan, ilakas lang din naman ang loob. Walang imposible sa pangarap. Basta alam mo sa puso mo kung ano yung gusto mong gawin at saan mo gagamitin, walang imposible. 19 years old ako napunta ng Malaysia, so 1 year po doon, 20 years old, umuwi po ako. Hindi naman po agad-agad ako nakasampa ng barko. So nagkaroon po ako ng mga training, nagkaroon po ako ng mga seminars, umatin po ako, nag-apply po muna ako ng matinding apply. Hanggang sa yung kinita ko po sa Malaysia na naubos, pero kailangan ko mag-apply. Gaano katagal yung proseso ng application na ito para maging seafarer ka? Mabait ang Diyos kasi inabot lang po ako ng mga 3 buwan. Oh. So alam niyo po, So kahit paano may pera ka pang nagamit. halos wala din Wala talaga na eh. rin Kasi nga, maliit oo. nga lang po Yeah, talaga yung that's- sweldo namin. So, alam niyo po, nag-a-apply po ako, binibigyan ako ng nanay ko ng 500. Minsan 400, galing pa ako ng Laguna. Yan po yung hirap talaga ng mga OFW, di ba? Bago po kami nakapunta ng ibang bansa, matindi rin yung proseso dinaanan namin. Kaya sabi ko nga, ramdam na ramdam ko rin yung buhay namin na pag nasa ibang bansa ka na. Kasi nung time na nag-a-apply ako, talaga namang yung perang ibinibigay sa akin ng nanay ko, ginagamit ko yung pang-Xerox, pamasahe, pero hindi ko rin siya binibili para kumain ako sa labas. Ang ginagawa ko, pag uuwi ako, pinamamalengke ko na lang yun. So anong in-applyan mo? Talagang in-applyan ko talaga, nung una is housekeeping. Kasi gawa nga ng housekeeping ang Yung naging trabaho ko experience sa mo. Malaysia. Nandun pa lang ako sa may gate, hindi na ako pinapasok ng guard. Sabi ng guard, sir, hindi ka uubra. Kasi kung ang pa-applyan mo housekeeping, ang height mo ay hindi ugma doon sa ina-apply mo. May requirement sa height So, yun? opo. So, doon pa lang, medyo na-discourage ako. Sabi ko, ganun ba? Paano yun? Gusto ko makarating ng ibang bansa. Gusto ko magbarko. Gusto ko talaga makarating ng ibang bansa. Pangarap ko talaga makarating ng Amerika. Sabi niya, dito kasi, ang walang height requirements is yung kusinero. Kapag ikaw ay cook, walang height requirements. Okay. So, ang ginawa ko, nag-isip ako ng paraan. Basa ako, nag-try akong mag-aral. Tapos, nag-try ako na mag-apply sa PTC. So, ngayon, nung inag-apply As ako, cook. as kitchen helper, ang in-apply ko, kitchen okay. helper. Ngayon, nung nag-apply So ako doon, nag-iba ka na ng agency? nag-iba ako ng agency. Kasi from magsaysay, nagpunta ako ng PTC. Yung Kaya PTC, lang, naku, partner yan ang Bantay OCW. Philippine Transmarine Carriers. yes po, Oo. opo. Maraming salamat sa PTC na yan ang nagbukas ng pintuan sa akin. Okay. So, hindi ko talaga malilimutan yan kasi pangalawang trabaho ko yan sa tanan ng buhay ko. Ilang taon ka nun? 21. 21 years 21 old. years old. Sasampa ka na ng barko. Sasampa First ko. time. Ano yung unang-una mong pakiramdam nung nakita mo na yung barko mo? Eh di nung nakita ko na yung barko, nagdadasal na ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, hindi ko alam kung ano yung pinasok ko. Pero alam mo naman po ang desire ng puso ko. So sana, Lord, nawa, tulungan mo ko na magawa ko yung obligasyon ko. Ano ba ang dahilan kung bakit ako narito? Okay. So yun.
So pagpasok ko ng barko, actually hindi talaga ako chef. Hindi po talaga. Doon na lang po talaga ako natuto dahil ako po ang in-apply ko po talaga is kitchen helper. Nakipag-cooperate din naman yung mga kasamahan mo doon. Alam nila na kitchen helper ka. Alam po nila, pero kasi kahit po kitchen helper ka, dapat kahit papaano talagang magaling kang magluto at may natututunan Oo, ka. okay. So actually, meron pang nangyari sa akin na di pagsampa ko po ng barko. Sabi niya, are you the chef? Sabi niya gano'n sa akin. Siyempre ako, medyo parang naninibago pa ako. Sabi ko, opo, chef po ako dito, ganyan-ganyan. So binigyan nila kami ng uniform. So morning kami nag-join sa ship. Pero kailangan mga 4 o'clock to 5 o'clock, babalik ka na para duty. Yun Pero, yung first, yun yung unang duty mo. yun yung unang Oo. duty ko. So ngayon, pagpasok ko doon, binila ako sa isang kitchen na kung saan ang assign namin doon yung mga salad. Dinala ko sa cold. So yun yung first na trabaho na binigay sa akin. Sabi ko, coleslaw. Nag-isip ako. So nakakita ako ng kutsilyo na ganyang kahaba. So kinuha ko yung kutsilyo, kinuha ko yung chopping board. Tapos kumuha ko ng apple, ng coleslaw, ng cabbage. Pinagsama-sama ko. Hinawakan ko yung kutsilyo. Pag ganun ko, unang ganun ko, gumulong yung, parang dumulas yung apple na hinahawakan ko. Tinamaan agad yung kamay ko. Nasugat ka agad. So first day ko, Okay. ang daming dugo. So ang ginawa ng chef namin, pinag-break muna niya ako. Pumunta ako ng clinic, so siguro mga 5 days akong hindi pumasok. Ha? From that day. 5 days? 5 days. Okay. So ngayon, after 5 days, kailangan ko ng dumuti, kinausap ako ng chef. Niligay niya ako sa paglilinis. Madami akong naging trabaho sa Ano barko. mga sideline mo? Hindi ko naman agad nagawa yun, pero ano kasi ako, nagkakabina kami. Sa barko kasi uso talaga yung pagkakabina. Aha. Yung nagiginis ka ng mga kabina, Okay. nagtatapon ka ng mga basura. Tapos nung mga pabalik-balik na ako, nagbebenta na ako ng mga phone cards, mga cellphone, laptop. Dala mo na yan. Siya ang nagpapadala. Pinipick up namin sa barko. Lalabas ako ng barko, kukunin ko yung Ikaw order, din, tapos dadalhin okay. sa barko, tapos ibebenta ko sa mga kasama ko. Saka ka magbabayad Tapos pag uhulog-hulugan nabayaran ng mga kasama ko sa akin yun. ka. Galing mo, ha? Tapos saka ko Oo. ibibigay naman doon yung bayad doon sa Miami. Okay. oo. So yun yung mga naging pinagkakita ko. Tapos nag-auction din ako. Di ba alam niyo po yung auction, yung mga paintings? Yun, ginawa ko din yung sa barko. So From bodega. lahat ng pwedeng pagkakitaan, hindi mo talaga inurungan. Talagang as in, kung ano yung pwede, na pwedeng makapasok ako para kumita ako doon, gagawin ko yun. Paano nagkaroon ka ng matinding interest na sa kitchen? Kasi imagine, ikaw ngayon ng CEO and founder ng SGO, sarili mo ito, na restaurant corporation. At yung experience na yan, I'm sure, doon mo nakuha yan sa barko. Bakit restaurant agad? Kasi yung kuya ko, Ang inaisip mo? kasi yung kuya ko, kusinero din. Okay. Siya yung Pero may kusinero. na, kusinero din siya, Oo, katulad ko. oo. Tapos, magaling din siya magawa ng mga pagkain. Okay. So, nagtayo kami ng isang malit na restaurant na nag-umpisa lang sa 4 na lamesa. Yun yung sa may Kalindola. 4 na lamesa lang, nagtayo kami. Nagkakatao yung restaurant. Hanggang sa may isang nakakain. Na yung nakakain yun, sabi niya, pare, masarap yung pagkain mo, pero yung location mo, hindi para dito to. Sabi ko, oo nga eh. Pare, gusto mo bang magkaroon willing ka ba sa partnership? Sabi ko, para saan po? Meron ako isang location na malaki. Kung gusto mo, puntahan mo para makita mo. Alam niyo po, Ma'am Susan, doon po ako nag-umpisa. Oh, galing naman. Ang laki po ng restaurant. Siguro, nasa kulang-kulang 1,000 square meter po yun. Ang laki ng parking, may mga VIP. Restaurant na yun. Ano po siya eh, para po siyang Music 21. Okay, May restaurant siya, may KTV siya, may mga VIP rooms. Kompleto na. Oo. Na wala po akong inilabas na pera doon. Siya lahat. Na yung pwesto nga ready na. Oo. Kasi gawa nga po nung Chinese Pogo, di ba? Nung nawala, nalugi sila. Naiiwanan yun ng Chinese. Okay. So ako ang nagpatuloy. So, pumick up yung restaurant. Pumick up po. Pumick up. At pinupuntahan ka. Talagang tinao po ako doon. Alright. So, chef, kumusta na ngayon itong restaurant na ito? Actually po, okay naman yung naging pwesto namin doon. Kaya lang, syempre, dumating talaga yung pagkakataon na talagang minsan tataas ang upa, lalaki yung expenses mo. So, minsan kailangan nating ikat. Pero yung pong restaurant na yun, ang pangalan po noon, ito po yun. Yung Bera and Basuti. Yung Okay. SGO po, wala pa po yung SGO. So, nag-start muna kami sa restaurant. Yun po yung, di ba, yung sa Kalendola po namin, yung maliit, Bera and Basuti po yun. Kasi, more on Japanese po yun nung time po na yun. Okay. Tapos, nung lumipat po kami sa may Silmer, Bera and Basuti din po yun. Ano rin po yun, Japanese restaurant din po siya. Alam mo, inspirasyon ka sa ating mga OFW. Saan man sila, naroroon, ano man yung kanilang mga ginawa o naging trabaho sa ibayong dagat.
Kung magbibigay ka ng mensahe sa ating mga kababayan, ano yung gusto mong sabihin sa kanila? Lalo na sa mga tatay na katulad mo, nagsimulang magpamilya na hindi na umalis, na hindi na nag-abroad at nagdesisyon na dito na lang sa Pilipinas maghanap buhay. Sa ating mga kababayan, ang mabibigay ko lang po sa inyong mensahe, una, alam po natin ang dahilan kung bakit po tayo nag-abroad. Lagi naman po dahilan natin, di ba, ang ating pamilya. Alam naman po ng Panginoon kung anong desire ng ating mga puso, kundi para sa ating pamilya. Pero gusto ko lang pong sabihin sa inyo na lagi po tayo may exit plan. Hindi po pwedeng umabot po tayo ng mahabang panahon sa tayo po nag-abroad. Dapat po meron po tayong plano kasi po ang buhay lang po natin ay maigsi lamang. Meron pa rin po tayong mga anak na dapat po nating makasama. Meron pa rin po tayong asawa na dapat po nating akapin at maramdaman po nila yung ating pagmamahal sa kanila. So, ang pag-abroad, ito po ay gamitin po natin na pansamantala lamang. Huwag po nating isa buhay na habang buhay na hanggang kaya natin mag-abroad po tayo. Mayroon din po tayong kikitain sa Pilipinas. Ang kailangan lang po natin dito ay yung magkaisa tayo, magtulong-tulong, at magtiis, magtiyaga. Kasi nasanay po tayo agad ng malaki ang kita. Pero aanin po natin yung sobrang laki ng kita kung hindi po natin kasama ang ating pamilya. Pero unti-unti po, pag tayo po yung nagtiyaga, katulad ko po, hindi ko po pinagmamalaki sa inyo, pero at least kahit papano, sa ilang taong ko po na ginugol, ito po, meron na po tayong maliit na hanap buhay na pwede na pong makasurvive sa amin, sa ating pamilya. Naku, talaga nga naman po, napakagandang kwento ating natunghayan sa pamamagitan ng ating seafarer at yung kanyang karanasan doon at ang pagharap sa mga hamon ng buhay dito sa bansa. Si Chef J.R. Obal ng SGO Food Corporation at syempre pa ang kanyang mga paalala at paanyaya sa ating mga kababayan hinggil po sa pagtatagumpay sa larangan ng paghahanap buhay. Hindi nangangahulugang nag-OFW, pero pwedeng-pwede sa inyong pagbabalik dito sa Pilipinas, may kabuhayan po kayo. Ito ang ating tunay na kulay ng buhay OFW. Sa Bantay OCW, ako po si Susan K.